Tatalakayin natin ang cash out refinance ngayon, ano ang kailangan mo at paano ito nagkakaiba sa ibang uri ng pautang tulad ng HELOC. Madalas kong narinig yan mula sa mga estudyante sa isang paaralan at mga kaibigan ko, kaya tayo sumusulong. Kaya para sa mga buod, ano nga ba ang cash out refinance? Kaya meron kami ng cash out refinance at meron din kaming HELOC. Pag-usapan natin ng cash or refinance, isang commercial na pautang mula sa isang nagpapautang tulad ng bangko. Ito ay kapalit ng equity ng iyong ari-arian. Binanggit natin ito sa nakaraang video. Ang property na yon maaring maging tahanan kung saan ka naninirahan. Ito maaring rental property, mas mataas ang mga kinakailangan. Kaya kailangan mo ng hindi bababa sa 25% na equity dito at maaari mong gawin ito sa anumang uri ng ari-arian. At kapag nakuha mo na ang pera, lahat ng pera ay nasa iyo na, tama ba? Kaya ibinibigay ito sa iyo ng sabay-sabay. Kaya nakuha mo yon. At ngayon, isang home equity line of credit. Medyo magkapareho pero hindi talaga. Kailangan mong manirahan sa iyong tirahan para magkaroon ng HELOC. Ito ay tumutukoy sa home equity line of credit at para mag-qualify, dapat kang manirahan doon. Tama. Kaya dapat ito ay nasa isang tahanan. Ang mga kinakailangan ay medyo mas maluwag kumpara sa cash refinance. Naniniwala ako na kailangan mo ng 20% upang makuha ito. Kailangan mong magkaroon ng 20% na equity doon at hindi ito ibinibigay sa iyo buong halaga. Kaya tulad ng pangalan nito, ito ay isang linya ng kredito. Gumagana ito parang credit card. Sa pamamagitan nito, mayroon kang isang numero doon, 100,000. Kaya ang bangko ay handang magbigay sa iyo ng 100,000 na halaga ng HELOC. Wala kang sapat na pera upang matugunan ang lahat ng iyong mga gastusin at pangangailangan ngayon. Hindi mo laging kailangang gumastos ng 100K. May perang available sa iyo pero maaari kang pumili na gumastos ng 20,000. Ang interest rate sa HELOC ay ipapataw lamang sa $10,000 na iyong kinuha. Ito ang napagkasunduan. Halimbawa, sabihin nating nagbayad ka ng 5, pero pagkalipas ng ilang taon, kumuha ka ulit ng 10,000, kaya nasa iyo ang isang utang na $15,000. Muli, bayad ka lamang ng interes sa mga bagay na ginamit mo hanggang sa kasalukuyan at hindi sa natitirang bahagi. May aktual na libro sa labas. Maglalabas ako ng isa pang video para ibahagi ang pagsusuri kung paano nagbayad ng bahay ang mag-asawa gamit ang HELOC na bayaran nila ang mortgage sa loob ng hindi hihigit sa 5 taon. Ay ito ay talagang isang napakakawili-wiling aklat. Hindi ko pa personal na sinubukan ito dahil ang mga presyo ng upa sa NYC ay talagang mahal. Pinili kong gamitin ang pera at dagdagan ang rental portfolio ko sa halip na gumastos ng malaking halaga sa hindi gumagana na ari-arian tulad ng sinasabi ni Robert Kiyosaki. Ang sinasabi ko ay nasa O at mga rate. Batay sa aking pananaliksik, kailangan mong magbayad ng mas mataas na bayarin sa HELOC kumpara sa cash out refinance. Iyon ang natuklasan ko sa aking pagsusuri. Hindi ko kailangang sumang-ayon dahil ito'y nakasalalay sa iyong relasyon sa bangko. Kaya kung maganda ang ugnayan mo sa mortgage broker, malamang na makakuha ka ng diskwento dahil nagawa kong kausapin sila, nabigyan ako ng diskwento at nag-workout naman ito ng maayos. Kaya hindi ko talaga papayagan na hadlangan niyon. Kaya iyan ay isang tip lamang para malaman mo ano ang kailangan mong gawin para sa cash out refinance na dapat mong tandaan. Marami sa inyo ay narinig mula sa elite training tungkol sa power team. Kaya napakahalaga ng power team sa kasong ito dahil kailangan mong umaasa sa kanila. Sa particular na scenario na ito, kailangan mo ng isang mortgage broker para sa cash or refinance. Kailangan mo rin ng isang property manager upang pamahalaan ang property. Kailangan mo ng isang appraiser para sa tamang halaga. At syempre, hindi ito bahagi ng isang power team, pero ito ay talagang kailangan sa proseso. Magandang kredito at kailangan mo rin ng mga credit card o pondo. Kaya ang broker na iyong makakausap, gagawa ka ng isang ulat at sasabihin mo sa kanila kung ano ang iyong sinusubukan gawin. Sasabihin mo, hey, meron akong isang 70 na unit na complex na sinusubukan kong bilhin. At ano ang iyong rate para sa cash out refinance? Dahil plano kong kunin ang equity bilang bahagi ng down payment ng kasunduang ito ngayon.
Basta sa isang pag-usap, kailangan mong magtayo ng ugnayan at pumayag na punan ang mga form na kailangan. Depende sa rate na iyong pinag-uusapan, maaari kang pumili na i-lock ito or maaari ka rin pumunta sa ibang bangko. Kapag tumanggi ang isang bangko sa iyo o nagbibigay ng hindi totoong mataas na rate, pumunta sa ibang bangko at magtayo ng relasyon sa ibang broker para malaman ang ibibigay nila sa iyo. Laging gawin ang pananaliksik, tingnan kung ano ang nasa labas para ihambing. Kung tinanggihan sa pautang, huwag personalin. Malabo ito sa iyo. May mga bangko, may mga quota silang kailangang maabot. Minsan lumalampas sila sa quota kapag dumating ka na. Pero kung babalik ka, sabihin na natin, sa simula ng susunod na buwan, malamang na ma-qualify ka. Sino ang nakakaalam? Iba't ibang kinakailangan ng bawat bangko. Ilan sa mga bangko mas maluwag sa termino ng credit score. Marahil maaring magpatuloy sila sa pautang, samantalang iba may mas mahigpit na alituntunin. Kaya muli, wala kang nakuha. Kaya kailangan mo ng isang property manager dahil malamang na magtatrabaho ka o magtatagal kasama ang iyong mga mahal sa buhay o baka nasa ibang lugar ka na kumikita ng mas malaking pera. Tama, kailangan mo ng isang property manager o ng isang taong mapagkakatiwalaan na papayagan ang appraiser na pumasok sa property at matukoy ang halaga ng iyong property. Ngayon, ang tatlong ito ay medyo magkakabit. Ang pagtataya para sa cash up refinance ay magiging sa iyong sariling gastos. Kaya kung katulad mo ako na sobrang likido dahil ininvest ko lahat ng pera ko, marami akong ginagamit na credit card. Kaya ang kwento sa aking 17 ay may mga appraisers na nagkakahalaga sa tingin ko ng 810 at mayroong iba na dahil sa mga solong pamilya nagkakahalaga ng mga 700. Kapag pinagsama mo ito ng 17, ang bilang ng mga unit na sinusubukan kong gawin ay napakataas. Hindi ako handang ibigay ang pera dahil kailangan ko para sa down payment ng mga deal na malapit ko nang tapusin. Ginamit ko lang ang mga credit card. Nagpalit ako ng mga credit card. Ako na ang bahala, ikaw na ang bahala sa mga appraisers. Depende sa estado, hindi mo kailangan ng abogado para sa mga kaso tulad nito. Ilalagay ko ito na may tanda ng tanong dahil depende ito sa estado, kailangan mo ng abogado. Dahil kahit na ito ay cash or refinance at hindi tunog na mortgage, ito ay sa katunayan isang mortgage dahil ginagamit mo ang isang ari-arian bilang collateral. Gusto ko ang cash at refinance dahil may flexibility sila para sa mga walang sariling bahay. May investment sila sa ibang lugar para sa mga upa at gusto mong gamitin ang ilan sa mga ari-arian na iyon. Mahusay na tool ito para palawakin ang iyong portfolio. Hindi lamang ito pangbili ng ibang ari-arian, maaari rin itong gamitin upang ibaliktad ang bahay, palaguin ang lupa, o bumili ng kagamitan para sa hindi nagagamit na bahay at gusto mong kumuha ng cash o mag-refinance sa ibang bahay. Sa pamamagitan ng pagpilit mo sa halaga, sa pamamagitan ng paggawa ng magandang kusina, banyo, tutulong ito sa iyo na maipakinabang mo ang sasakyan. Para sa recap, meron kang lahat ng impormasyong ito. Kailangan mong lumabas at makipag-usap sa mga mortgage broker at magbuo ng mga relasyon. May ilan sa kanila sa paligid ng lugar mo. Kung hindi mo alam kung saan magsimula, gamitin muli ang website na ibinahagi ko sa iyo noon, scotsmansguide.com. Isama ang link sa ibaba, gamitin ang mga ito, kasama rin ang mga link para sa mga credit card. Gawin itong napakadali para sa inyo. Ang mga link nasa ibaba. Magmasid sa kanila ng walang pagsalang. Gagawa rin ako ng sanggunian sa ibang video kung paano gamitin ang credit card at pera para mamuhunan sa real estate. Walang ibang salita, yun ang meron ako para sa iyo. I-click ang subscribe button. Ibahagi pagmamahal. Kung may kaibigan o pamilya o taong mahalaga na makikinabang sa impormasyong ito, ibahagi ang video sa kanila at sana'y magustuhan at mag-subscribe. Ito'y insentibo para sa akin na lumikha ng mas maraming nilalaman. Ito ay isang magandang karanasan. Maraming mahalagang puna mula sa inyo kaya hindi ako makapaghintay sa higit pa. Umaasa ako sa higit pa. Makikita ko kayo sa susunod na pagkakataon. Paalam.